Okay, magandang araw sa inyo. So, yung AI, di ba? Halos lahat ng kumpanya ngayon gustong-gusto yung gamitin. Pero ang laging tanong, at baka tanong nyo hinto, paano ba kami magsisimula? Saan? Well, yan mismo ang sasagutin natin ngayon. Titingnan natin yung mga ready-to-use o yung tinatawag na out-of-the-box solutions ng Microsoft na dinesenyo para talaga pabilisin ang AI journey ninyo. At itong pag-uusap natin ay hatid sa inyo syempre ng DX Labs. Ang misyon lang naman namin dito ay bigyan kayo, yung mga business and tech professionals, ng malinaw na kaalaman para mas madali ninyong manavigate itong mabilis na nagbabagong mundo ng AI at enterprise technology. Kasi ito talaga yung challenge, di ba? Kung iisipin mo yung pagbuo ng isang effective na AI solution from scratch, nako, ang laki ng investment dyan. Kailangan mo ng oras, ng pondo, at syempre, ng mga highly specialized na tao tulad ng data scientists at AI engineers. So, ang tanong ng karamihan ng negosyo, paano ba natin mapapabilis to? Paano natin gagawing mas simple nang hindi naman sinasakripisyo yung quality? At dito na nga pumapasok yung solusyon, yung paggamit ng tinatawag nating out-of-the-box or OOB AI resources. Ano ba to? Basically, ito yung mga pre-built, configurable na mga solusyon para makapag-deploy kayo ng AI capabilities ng mas mabilis. Para mas madali nating maintindihan, ganito na lang. Isipin nyo, para lang kayong bumibili ng furniture sa IKEA, 'di ba? Imbes na ikaw pa yung puputol ng kahoy, bibili ng pako at tornilyo, at mag-iisip kung paano buuin yung isang lamesa na baka abutin ka ng ilang araw o linggo, sa IKEA, isang kahon lang, nandoon na lahat ng piyesa at may malinaw na instructions. Sa loob lang ng ilang oras, may lamesa ka na. Ganyan na ganyan ang konsepto ng OOBI. Pinapabilis nito ang resulta at binabawasan yung technical risk. So, para makita natin kung paano nagtutugma-tugma lahat ng to, kailangan nating tignan yung buong picture. Ito yung blueprint, kumbaga, ng Microsoft AI ecosystem. Makikita nyo dito yung layered approach nila sa pag-implement ng AI. Okay, tingnan natin to. So, paano pa binuo ng Microsoft yung AI stack nila? May 3 layers yan. Sa pinakababa, yan yung foundation, ang Azure AI Services and Tools. Dito yung raw power. Yung mga cognitive services tulad ng vision, speech, at advanced language models. Sila yung nagbibigay ng talino. Tapos, akyat tayo sa gitna. Yan naman yung pre-built AI agents and templates. Sila na yung IKEA kits natin, yung mga ready-to-use solutions. At sa pinakataas, ando na yung Copilot solutions, tulad ng Microsoft 365 Copilot. Ito yung mga end-user applications na. Yung buong structure na to, pinapakita niya yung clear path mula sa technology papunta sa actual business application. Alright, so ngayong nakita na natin yung big picture, buksan na natin yung toolbox. Ano-ano ba yung laman nito? Ano ba tong mga OOB resources na pwede nating gamitin para makabuo ng isang solidong solusyon? Unahin natin itong pre-built agents. Isipin nyo, para kang kumuha ng isang done-for-you AI specialist. Halimbawa, kailangan mo ng AI para sa customer service, imbes na gumawa ka from zero, may pre-built agent na dyan na marunong nang sumugot ng common questions, mag-escalate ng issues, at mag-integrate sa knowledge base ninyo. Yung development time na dati 6 na buwan, pwedeng maging ilang linggo na lang. Ganun kalaki yung tulong. Okay, next. Copilot Studio. So, kung yung pre-built agents yung IKEA kit mo, yung Copilot Studio, ito yung professional workshop mo. Dito mo na siya pwedeng i-customize at i-extend. Halimbawa, pwede mong turuan yung agent mo na kumonekta sa internal inventory system ninyo o sa Salesforce. Dito nangyayari yung pag-transform ng isang generic solution para maging isang highly specific tool para mismo sa business mo. And of course, yung pundasyon ng lahat ng to, ang Azure AI Services. Ito yung pinakautak, yung source of intelligence. Pag yung AI agent mo kailangang umintindi ng isang komplikadong email, ginagamit niya yung language service. Pag kailangan niyang basahin yung resibo sa isang picture, yan yung vision service para sa OCR. Sila yung nagbibigay ng kapangyarihan sa mga agents para maging, well, matalino. At panghuli, pero isang super important resource, yung scenario library. Isipin niyo to bilang inyong strategic playbook. Anong laman nito? Mga templates, mga architectural guides, at mga best practices para sa iba't ibang industry. Kung gusto mong mag-deploy ng AI for HR, may guide at template na dyan. Malaking tulong to para maiwasan yung mga common mistakes at para masigurado na yung sinusunod nyo, tried and tested na. So, okay, pamilyar na tayo sa mga tools.
Ang tanong ngayon, paano natin sila pagsasama-samahin? Paano natin sila pagtatagpi-tagpiin para makabuo ng isang kompletong solusyon sa isang totoong sitwasyon? Para i-recap lang natin, yung apat na to magkaka-partner yan. Magsisimula ka sa pre-built agents para sa mabilisang automation. Tapos, gagamitin mo yung Copilot Studio para i-tweak yan, para i-customize ayon sa needs mo. Sa likod niyan, yung Azure AI Services ang nagpapagana sa lahat. Yan ang nagbibigay ng talino. At bilang guide mo from start to finish, andyan yung scenario library. Yung apat na yan, yan ang kompletong ecosystem mo. So, in practice, paano yung proseso? May 4-step workflow tayo dito. Una, at ito yung pinaka-importante, identify business outcome. Ano ba talaga yung goal? Halimbawa, bawasan ang customer wait time ng 30%. Specific. Pangalawa, select pre-built agent. Piliin mo yung agent na pinaka-angkop. Pangatlo, customize in Copilot Studio. Dito mo na siya i-connecta sa internal systems ninyo. At pangapat, deploy and scale with Azure. I-launch mo sa isang pilot group at pag napatunayang effective, i-scale mo na sa buong organization. Yan, isang malinaw at structured na approach from idea to reality. Pero alam nyo, hindi sapat na may tools ka lang. Ika nga, kalahati pa lang yan ang laban. Kailangan din natin ng tamang strategiya at, syempre, mga prinsipyo. So sa huling part na to, pag-usapan natin yung mga best practices para masiguradong matagumpay at higit sa lahat, responsable ang paggamit natin ng AI. So, may 4 na core best practices na kailangan nating tandaan. Una, lagit-lagi magsimula sa business outcomes, huwag sa technology. Ang technology ay tulang. Pangalawa, unahin muna yung pre-built agents. Bakit? Mabilis yan, para ma-validate mo kagad yung idea mo. Pangatlo, gamitin ng Azure for scale. Pag okay na yung solution mo, may daan ka na para palakihin ito. At pang-apat, at ito, hindi pwedeng kalimutan, ensure governance and compliance sa bawat hakbang. Critical yan para sa data, sa customers at sa kumpanya ninyo. And speaking of governance, dito pumapasok yung 6 na haligi ng responsible AI ng Microsoft. Guys, non-negotiable to, kailangan nating tanungin sa bawat project. Fair ba to? Walang bias? Reliable and safe ba itong gamitin? Paano yung privacy and security? Inclusive ba ito sa lahat? Transparent ba kung paano ito nagdedesisyon? At sino ang may accountability kung may mangyaring mali? Tandaan natin yung pagbuo ng tiwala ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga pa kisa sa pagbuo ng mismong technology. So ngayon, hawak nyo na yung mapa, di ba? Alam nyo na yung mga out-of-the-box AI resources ng Microsoft. Ang tanong ko na lang para sa inyo ay ito. Anong business problem ang una ninyong sosolusyunin gamit ang mga to? Ayan, maraming salamat sa inyong oras at pakinig. For more deep dive sa technology, i-follow nyo lang ang DX Labs. Hanggang sa susunod!